Nalungkot si Mercedes kay sister na hindi makakarating ang kanyang asawa sa kanilang salo-salo dahil may emergency lamang itong gagawin. Ngunit bigla na lamang dumating si Rafael sa orphanage at sobrang nagulat naman si Mercedes nito. Lumapit si Rafael sa kinaroonan nila sister at Mercedes upang magbigay din ng paggalang kay sister. Sobrang masaya si sister na nakarating si Rafael sa kanilang munting salo-salo at malaking karangalan ito para sa kanila. Ang sabi ni Rafael na walang munting salo-salo lalong-lalo na kung taga St. Filomena Orphanage na ang nag-imbita sa kanila. Alam naman niya na dati pa, malapit na sa puso ng mga sagrado ang orphanage na ito at ibinigay na nga ni Rafael ang kanyang donation para sa orphanage. Pinahintulutan kagad nila ang mga media na kuna ng litrato si Rafael habang inabot niya ang donation kay sister. Malaking advantage na naman ito sa pagtakbo ni Rafael bilang Vice President dahil ang akala ng mga tao na tunay ang kabaitan na ipinakita niya. Pagkatapos ng hearing, pinagtatawanan na lamang nila Ilazar si Congressman Martinez kasi muntik na yata na iihi sa kanyang pantalon nang dahil sa takot. Grabe kasi mangungurakot at hindi naman nagbigay ng balato sa kanila. Ipinakita ni Senator Vera Cruz kay Ilazar ang maagang pangungumpanya ni Rafael. Ang sabi ni Senator Peter, nakataya na sa bato ang kanilang tandem. Binalaan ni Senator Vera Cruz si Ilazar na huwag siyang makapante dahil tatanungin muna niya si Jaime kung siya ba ang kanyang makakalaban nito sa darating na eleksyon o si Rafael, sapagkat may plano palang tumakbo si Senator Vera Cruz sa eleksyon at titingnan niya kung sino ang kanyang gustong kalabanin nito. Gayon pa man sa pag-uwi ni Moises sa kanyang bahay, nagalit nga si Manong Ernesto sa pag-expel ni Moises sa Crestwood. Nakiusap si Grace sa kanyang ama na bilang magulang ni Moises, pwede ba sila umapila sa paaralan? Ipaglaban naman nila si Moises. Ngunit hindi pumayag si Mang Ernesto dahil malaki lamang ang kanilang gagastuhin at pinagalitan niya si Moises na kaya siya napapahamak palagi kasi ang taas ng kanyang asinta. Ang taas niyang mangarap pero palagi lamang palpak. Umiyak si Moises sa mga masasakit na salita na kanyang ama at sinabihan niya ito na kaya mataas ang kanyang asinta, gusto niya balang araw, mabigyan niya ito ng magandang buhay, maitiran niya ito sa magandang bahay. Yung hindi na sila matatakot na matatanggalan ng bubong, hindi na niya gumising na maaga para pumalaod at hindi na niya kailangan magtrabaho, yun lamang ang kanyang gusto. Ang galit na sabi ni Mang Ernesto na siya pala ang mali nito ngayon. Nang dahil sa galit ni Mang Ernesto, inatake tuloy siya ng kanyang puso. Nalaman tuloy nila na may nabara sa puso ng kanilang ama at kinakailangan maoperahan na nila ito sa madaling panahon. Naalala ni Grace ang kanilang pagtatalo noon ng kanyang ate Christine na nagsiselo siya nito ng kanyang ate Christine ng paborito ng kanilang ama at palaging hinahanap kahit nilayasan na sila nito para sumama sa kanilang ina habang siya ay tao-tauhan lamang. Dahil sa kanyang galit sa kanyang ate kaya pinalayas niya ito. Kaya pala malaki ang galit ni Mang Ernesto kay Grace kasi nung pinalayas ni Grace sa kanyang kapatid, hindi na nila ito makontak at mahanap. Kinausap si Atty. De Leon ng mga sagrado na kailangan niyang dalhin si Percy sa Amerika at doon na niya ito paaralin upang hindi na siya guguluhin ni Moises. No choice si Atty. De Leon kundi pumayag na lamang dahil pinamukha na sa kanya ng mga sagrado na kaya siya nakarating sa kanyang posisyon ngayon nang dahil sa kanila. At inoferan kaagad siya ni Jaime na mataas na posisyon kaya pumayag na lamang siya para din naman ito sa kinabukasan ng kanyang anak. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless everyone!